Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan.
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosare, ako po ang ilingkod, Pastor Alfred Dineralo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kasama ko po sina Brother Raymar, Brother Angelo, Brother Aljon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Amen. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Diyan po sa Ticao Island, diyan po sa Samar at Kapol. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Diyos at patuloy nating damhin at maranasan ang pagkilos, kapangyarihan ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan. Amen. Pinangasiwaan po ng atin pong Senior Pastor. Pagbati din po sa atin pong Pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging ang inyong buong pamilya, maging ang atin pong mga kapatiran. Amen. Ang congregation po dyan sa Santa Remedios, ang congregation po sa Magsaysay, ang congregation po dyan sa Iquirino. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Diyos, patuloy lamang po tayo maglingkod at magpakatapat sa Panginoon. Yamang nalalaman natin na nalalapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man po ang atin pong maging sitwasyon at maging kalagayan, huwag nating kakalimutan, may Diyos na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Santa Remedios, ang Guneo family, Isiha family at ang Soledad family. Magandang umaga po. Maging mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Lahong, sina Brother Edmond, Sister Laura Gumban, ang inyong pong pamilya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At mahal tayo ng ating Panginoon. Ang atin pong mga Facebook Live viewers, amen. Sister Jane Ioy, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Helen Detera, excuse me. Amen. Thank you so much for watching from Bacon, Sorsogon. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Brother Bernardo Matilde Sidugen. Amen. Thank you so much for watching from Ilocos Sur. Good morning po, sir. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Sister April Santos, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At maging kay Sister Christy Disoyo, good morning po. Amen. Thank you so much for watching from Bacon, Sorsogon. Amen. Sister Divine Espela Guyal, Brother Jason, good morning. Amen. Sister Margie Isiha, praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Erlinda Peruelo, good morning. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Yoli Albao, thank you so much po. Sister Yoli, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Dyan po sa Cavite. Brother Dario Tobias, good morning po. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. And Sister Chere Ikeda, dyan po sa UPC Gifu, Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sina Sister Regine Chuji, Sister Christine, amen. And sina Sister Wilma Bumbani dyan po sa UPC Italy. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Amen. Sister Dolor Quezon, Sister Joy Aguilar, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong panunood. Praise God. Amen. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog.
Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan o kayo po ay mayroong prayer request, lalo na po kung kayo po ay dyan sa lugar ng Matnog, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Tawagan nyo lamang po ako at malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon. At ang pananalangin, mga kapatid, ay napakahalaga. Praise God. Pagbati din po sa atin pong mga radio listeners dyan po sa Matnog area, Santa Magdalena, amen, sa mga coastal barangay na naaabot po ng himpilang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po sa Diyos sa inyo pong mga buhay. Praise God. Amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, praise God, tayo rin po ay nagpapasalamat sa Diyos sa matagumpay na pagsamba kahapon. Amen. Dito po sa Bulan at dyan po sa Matnog. Salamat po sa mga panauhin natin na nakapiling. Nawa hindi lang po yun ang una at huli nating pagsasama sa pagsamba sa Panginoon, kundi tayo po ay mag-enjoy. Amen. Na sama-sama na maranasan ang pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo, personal ng atin pong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi lamang po, mga kapatid, na alam natin na may Diyos, kundi mas mainam na personal nating na maranasan Siya. Good morning, Sister Sinaida Doctolero. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, praise the Lord. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede nyo po kaming sabayan sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, kasama ko po ang aking pong mga kasamahan dito. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Simulan po natin ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong panalangin. Hilingin po natin sa Diyos ang Kanyang gabay at patnubay, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa umagang ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin, na minsan pa, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong banal na salita ay napakahalaga, lalo na sa bawat isa sa amin, dahil kailangan namin, Panginoon, amen, na magkaroon ng sapat na karunungan, kaliwanagan at kaalaman tungkol sa iyong banal na salita, sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng tamang direksyon at tamang landas na amin pong tatahakin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nanunood, pagpalain mo, Diyos, lahat ng mga nakikinig ngayon, na marahil taimtim, amen, na habang sila po ay naghahanda ng kanila pong mga sariling o kanya-kanyang responsibilidad, amen, pagpalain mo po sila, Panginoon. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman, bigyan mo po ng kalakasan ang mga nagkakaranas ng kahinaan, pagkaluban mo po, O Diyos, ng kagalingan ang may makaramdaman, at the same time, kapayapaan sa mga nagugulumihanan at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami, O Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita, na sa bawat talata na amin pong babasahin, Panginoon, ito po ay magkakaroon ng kaliwanagan at karunungan sa lahat ng mga nanunood at sa lahat ng mga nakikinig. Thank you very much, Lord. Buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan sa mga salita mong kanilang mapapakinggan. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, Pastor Joel Tinuco, sir. God bless your ministry in your family. Sister Rachel Dakutanan, good morning.
And Sister Army Guyala, good morning. Praise God. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyong mga tahanan, sabayan niyo po kami sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Praise God. Dito po sa Galatia 2:19 hanggang 20. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid, sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Amen. Kung mapapansin natin, amen, ang sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Amen. At kaya ang buhay na kanyang ikinabubuhay sa laman, ikinabubuhay niya na yon hindi sa sarili niya, kundi ikinabubuhay niya yon para kay Kristo, mga kapatid. Kaya ang atin pong pag-aralan ang Christ-centered life, yung buhay na ang sentro ay si Kristo, mga kapatid. So makikita natin na kung ano ang buhay na ikinabubuhay natin, depende sa kung sino ang ina-adapt natin. Depende kung sino yung sinusunod natin, at depende kung sino, mga kapatid, yung kinikilala at pinaniniwalaan natin. Para kay Apostol Pablo, mga kapatid, ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay buhay, mga kapatid, na kung saan si Kristo ang nakikita. Si Kristo, mga kapatid, ang sentro. Amen. Malalaman natin yan na sa pamagitan ng bunga, kung ano ang nakikita sa atin pagkatao. Ang buhay o ang Christ-centered life, mga kapatid, ito po ay commitment sa ating Panginoong Hesukristo, na sa bawat desisyon na ating gagawin, ito ay guided, amen, ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang mga utos, mga kapatid, na yung ating mga desires, yung ating mga gustong gawin, ito po ay guided sa pamagitan ng utos ng atin pong Panginoon. Ito ay Christ-centered life, mga kapatid. Amen. Praise God. At sa bawat excuse me. Sa bawat gagawin natin, amen, praise God, sa bawat desisyon na gagawin natin, mga kapatid, ito ay kailangan naka-align doon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama na dyan yung atin pong atensyon, kumbaga yung focus natin, walang iba kundi nandoon kay Kristo. Yung atensyon natin, yung oras natin, yung energy natin, yung lakas natin, mga kapatid. Amen. Praise God. Kailangan ito ay naka-align doon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, Pastor, paano natin ito gagawin, mga kapatid? So magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, pananalangin, at pamumuhay sa pagsunod, mga kapatid, sa mga turo at instructions ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tao, kapag ang tao, mga kapatid, naglilingkod kay Kristo, makikita mo sa buhay niya, kung sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos, maging sa kanyang mga gawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay naglilingkod kay Kristo kung hindi nawawala sa iyo ang pagmumura, kung hindi nawawala sa iyo ang bisyo, kung hindi nawawala sa iyo ang mga kalayawan ng mundo, mga kapatid. Amen. Ang tao na namumuhay o si Kristo ang sentro sa kanyang buhay, mga kapatid, sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Magbigay lamang tayo ng ilan sa mga palatandaan o sa mga dapat gawin, mga gawain ng mga tao
na ang buhay, mga kapatid, na kanyang ikinabubuhay ay si Kristo na. The Christ-centered life, mga kapatid. Amen. Una na dyan, kapag ikaw ay namumuhay na si Kristo ang sentro sa iyong buhay, mga kapatid, amen, you are always seeking God first before anything else. Kailangan, mga kapatid, amen, ikaw mas una or prioridad natin si Kristo, ang kalooban niya, mga kapatid, ang kanyang katwiran, higit sa lahat ng bagay. Dahil unang-una, alam natin na si Kristo ang pinaka-source ng lahat ng pangangailangan natin, buhay, lakas, mga kapatid, material na bagay. Siya ang sentro o siya ang pinaka-source ng lahat ng bagay na yan, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya tingnan natin dito sa Psalms chapter 63 verse 1, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman. Sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ang sentro ng buhay natin kung hindi ka nga excited sa pagdalo sa gawain, hindi ka excited manalangin, hindi ka excited magpuri, hindi ka excited, amen, sumamba. Kaya yung mga tao na, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, mananampalataya man o hindi, na nagsasabi, Pastor, hindi man nawawala yung pag-ibig ko sa Diyos, kaya kahit hindi na ako magsimba. Kaya hindi natin maluloko ang Diyos, mga kapatid. Kasi ang totoong nagmamahal sa Panginoon, pinananabikan ang Diyos na kahit mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, kahit may mga suliranin sa buhay, mga kapatid, dapat pinananabikan natin ang Panginoon, yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba, kasi lahat ng mga bagay na gusto ng Diyos dapat pinananabikan natin, mga kapatid. Amen. Naglilingkod ka sa Diyos, sinasabi mo na hindi mo kinikalimutan ang Diyos, hindi ka nga sabik eh. Yung absent ka, yung umabsent ka lang dahil sa wala kang ganang mag-attend sa gawain, sa pagsamba. Okay lang sana kung, kasi ang Diyos naman nagkukonsidera naman ang Diyos. Depende sa kung ang rason natin ay pinaka-valid reason talaga. Halimbawa, life and death, mga kapatid. Hindi maganda ang pakiramdam mo, hindi mo talaga kayang magbiyahe, consider yun ng Panginoon. Pero kung wala ka man sakit, malakas ang katawan mo, ayaw lang talaga ng isip mo, ayaw mo lang talaga magsimba, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, si Kristo ang sentro sa buhay mo. Hindi si Kristo ang sentro sa buhay mo. Sideline lang si Kristo sa iyo. Dahil hindi mo siya priority. Kapag priority natin ang Diyos, Christ-centered life ka, mga kapatid. Si Kristo ang sentro sa buhay mo kasi prioridad mo siya eh, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ni David, hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Mga kapatid, ito pa'y sumisimbolo sa ating laman, sa ating katawan, mga kapatid. Amen. Sa mga nanghihina, dapat manumbalik nawa ang atin pong pananabik sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Mahal tayong lahat ng atin pong Panginoon. At ito ang, mga kapatid, a very familiar verse na minsan hindi natin nabibigyan ng pansin. Pakinggan natin ang Mateo 6:33, mga kapatid. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga pangailangan natin, alam ng Diyos yan. Lahat ng mga kailangan natin, mga kapatid, araw-araw man yan, mga kapatid, alam ng Diyos yan. Pero may gagawin tayo. Unahin lagi natin ang katwiran, ang kaharian at ang katwiran ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung katwiran ng Diyos
at yung kaharian ng Diyos. Yung katwiran ng Diyos at ang kaharian ng Diyos, hindi mo yan masusumpungan sa trabaho. Hindi mo yan masusumpungan sa mga disco. Hindi mo yan masusumpungan sa mga kalayawan, sa sabungan. Hindi mo yan masusumpungan. Hindi mo masusumpungan ang kaharian at ang katwiran ng Diyos sa inuman, sa kalayawan, sa diskuhan, sa sabungan. Hindi mo yun doon masusumpungan. Masusumpungan mo yan sa pagsamba, mga kapatid, sa church. Doon mo yun masusumpungan, mga kapatid, sa mga Bible studies, amen, sa prayer meeting, sa bawat schedule ng gawain. Doon mo masusumpungan ang kaharian at ang katwiran ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Kaya, amen, kung nais natin na maging sentro si Kristo sa buhay natin, kailangan ipakita natin sa Diyos na mas prioridad natin siya higit sa lahat ng bagay o sa iba, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang sabi ng John chapter 20 verse 27, Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran, at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin." Amen. A Christ-centered life is a believer of Christ. Hindi pwede na hindi ka naniniwala kay Kristo o nananampalataya sa salita ni Kristo. Tapos sasabihin natin, mga kapatid, si Kristo ang buhay natin. Mga kapatid. Amen. Dalawang klase lang ang buhay na pipiliin natin. Ang buhay na kasama si Jesus o ang buhay na kasama o mga kapatid nasa gitna, mga kapatid, ng kalayawan o ng sistema ng makamundong bagay. Dalawa lang ang klase na buhay na pipiliin natin, mga kapatid. A Christ-centered life, mga kapatid, or a worldly-centered life, mga kapatid. Pipiliin lamang natin yan. We cannot serve two masters at the same time. Amen. A Christ-centered life is a believer of Christ, mga kapatid, sa mga kapwa ko mananampalataya. Amen. Kaya nga tinawag tayong mananampalataya, kasi dapat ang umiiral sa atin ay ang ating pananampalataya. Hindi ang ating pagkatakot, hindi ang ating pag-aalala, hindi ang pagkabahala, mga kapatid, kundi ang umiiral dapat sa atin ay ang ating pananampalataya. Kagaya, mga kapatid, ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas. Amen. Si Tomas kasi, sabi ng ibang mga alagad, "Tomas, nakita namin ang Panginoon. Nagpakita sa amin. Buhay siya." Sabi ni Tomas, "Maliban na idaiti ko ang aking daliri sa sugat doon sa pinagpakuan sa kanya, hindi ako maniniwala." Nung nagpakita ang Panginoon sa mga alagad kasama si Tomas, ang sabi ng Panginoon, "Tomas, idaiti mo sa akin ngayon yung iyong daliri. Huwag kang hindi mapanampalatayahin, kundi dapat ikaw ay mapanampalatayahin." So, nais ng Panginoong Hesus, mga kapatid, na ang sino mang susunod sa Kanya, dapat resulta ng ating pananampalataya. Ang sino mang maglilingkod sa Kanya, dapat mayroong matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin magagawa na maging sentro si Kristo sa buhay natin kung hindi tayo sasampalataya sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. Kaya nga makikilala natin yung tao na mayroong pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, kung ang tao na yon ay nananatili sa paglilingkod kay Kristo anuman ang maging sitwasyon at maging kalagayan niya sa buhay. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, hindi talaga maiiwasan ang problema, ang pagsubok, ang kagipitan, ang mga kapatid, ang kawalan, ang karamdaman, ang katitisuran, ang kahinaan. Hindi po yun mawawala. Bakit? Dahil nandito po tayo sa mundo, mga kapatid, na corruptible. Nandito tayo sa mundo na punong-puno o pinaghaharian ng kasalanan, at dahil sa kasalanan na yan, doon nararanasan ang kahirapan, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, anuman ang ating maranasan, may katitisuran man, may kagipitan man,
may paninibugho, mga kapatid, may pag-uusig, may karamdaman, mga kapatid, may pangungutya, manatili tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kagipitan, manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga napakahalagang bagay na dapat na alam natin kung ano ang nangyayari sa atin. Dapat nauunawaan natin kung ano ang nangyayari sa atin, kung nasaan na ba tayo na level ng estado ng paglilingkod. Mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-i-examine sa ating mga sarili. Mga kapatid, kasi may mga pagkakataon kasi na masyado tayong nakatingin sa kung ano ang nangyayari sa atin, pero hindi natin tinitingnan, mga kapatid, yung sarili natin doon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Halimbawa, ikaw ay nagkakaroon ng kagipitan, mga kapatid, huwag ka lang tumingin sa kagipitan. Huwag mong tanungin, bakit ba may kagipitan ako? Huwag mong itanong sa sarili mo na bakit ba nakakaranas ako ng kagipitan. Mga kapatid, bakit ba, kumbaga, may mga tao kasi na sa dami-dami ng tao sa mundong ito, bakit pa nangyari sa akin to? So, instead na yun ang itanong natin, itanong din natin, bakit ba ako may kagipitan? Bakit ba nararanasan ko ang kagipitan? Bakit ba ako nangihina sa pananampalataya? Bakit ba ako natitisod? Bakit ba ako nangihina? Bakit ba ako may pagsubok? Bakit ba ako may problema? Kasi mga kapatid, kailangan natin ripasuhin din ang ating mga sarili. Baka kasi, mga kapatid, tayo ang may problema doon sa sitwasyon na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, kaya bago natin tanungin ang Diyos, tanungin muna natin ang mga sarili natin. Bakit ba tayo nakakaranas ng ganyang bagay, ng ganyang sitwasyon? Mahalaga na nauunawaan natin kung ano ang nararanasan natin. Kagaya ng doktor. Mga kapatid, ang doktor, bago kanyang gamutin, ipapaliwanag muna sa iyo kung ano ang sakit mo, mga kapatid, kung ano ang pinagmulan ng sakit mo, kung ano ang kalagayan mo sa presenteng oras, mga kapatid, at kung ano ang gamot na gagawin sa iyo, kung ano ang procedure na gagawin sa iyo para gumaling ka. Mga kapatid, kailangan maunawaan ng may karamdaman, kailangan maunawaan ng pasyente kung bakit siya nagkaroon ng sakit, at kailangan niyang maunawaan din, mga kapatid, kung ano ang magiging resulta kapag hindi nagamot yung sakit niya. Mga kapatid, at pag naunawaan nyo ng pasyente, saka ipapaliwanag ng doktor, kailangan mong upirahan, kailangan mong uminom ng gamot o anuman ang reseta, anuman ang payo ng doktor, mga kapatid, anuman ang procedures, mga kapatid, ipapaliwanag yun ng doktor sa isang pasyente. Kasi dapat sa isang pasyente, kailangan alam niya ang sitwasyon niya. Tayo din bilang mga mananampalataya, sa harapan ng Diyos, kailangan alam natin kung ano ang nangyayari sa atin. Sa ating sarili, sa ating pagkatao, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya nga napakahalaga na may salamin tayo sa bahay natin. Kasi wag lang natin tingnan yung salamin. Sa salamin kasi, pagka tumingin ka sa salamin, hindi naman talaga salamin ang makikita mo. Hindi yung glass ang makikita mo sa salamin. Ang makikita mo sa salamin, yung sarili mo mismo. Hindi naman talaga glass ang una mong mapapansin. Mga kapatid. Amen. Kaya maging mapanampalatayahin tayo. Praise God. Kasi ang pananampalataya, kapag ito ay nanatili sa atin, kahit anong atake sa iyo ng dyablo, hindi ka maaano, sapagat ang pananampalataya mo, yun ang nagsisilbing angkla mo sa ating Panginoon. Marcos 9:24, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, "Nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya." Alam ng Diyos, sa atin pong buhay, nakikita ng Panginoon na minsan tayo ay nagkukulang sa pananampalataya. Pero ang sabi ng Biblia, tulungan mo ako sa kakulangan ko ng pananampalataya. Mga kapatid, amen. Kaya kung tayo man ay nagkukulang sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, increase my faith. Increase my faith. Sapagat ang pananampalataya natin,
Yun naman talaga ang nagpapatibay sa atin mga kapatid. Amen. Ang pananampalataya natin, ito ang nagpapatibay sa atin. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pananampalataya ay magsitatag kayo. Ito ang nagpapatatag sa atin. Hanggat nariyan ang pananampalataya mo sa Diyos, mga kapatid, amen, hindi ka kayang buwagin ng dyablo papalayo sa Diyos. Manampalataya ka lang, anuman ang iyong nararanasan ngayon, anuman ang sitwasyon mo ngayon, have faith in God. Kung nagkukulang ka man sa pananampalataya, then pray to God, Lord, increase my faith. Mga kapatid, amen. Kaya kung ikaw man ay nasa panahon ng karamdaman, ikaw man ay nasa banig ng karamdaman, ikaw man ay nasa sitwasyon na may pagsubok, problema, katitisuran, mga kapatid, kahinaan, kagipitan, kawalan, manampalataya ka lang, mga kapatid, malaki ang nagagawa ng taong mayroong pananampalataya. Ikalawang Korinto 1:12, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-uugali ng gayon sa sanlibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, ang tao na ang sentro ng kanyang buhay ay si Kristo, mga kapatid, ay dapat tapat na naglilingkod sa Diyos. A Christ-centered life is a faithful servant of Christ, mga kapatid. Amen. Kailangan nakikitaan ng pagtatapat. Yun ang tao na ang sentro ay si Kristo. Nakikitaan ng pagtatapat. Kaya sabi ni Apostol Pedro, sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito. Alin yung ipinagmamapuri nila? Ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos. Pagtatapat sa Diyos. Mga kapatid, makikita ng Diyos o nakikita ng Diyos ang totoong mananampalataya, mga kapatid, amen, walang iba kundi ang mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ngayon, papaano natin malalaman na ang tao ay tapat sa Diyos? Makikita din natin sa buhay nila yan sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga kinikilos. Mga kapatid, makikita yan. Kasi may mga tao na nagsasabi, kami ay kay Kristo, ako ay kay Kristo, pero sabungero, lalakiro, babaero, lasinggero, mabisyo. Mga kapatid, hindi natin madadaya ang Diyos. Kahit anong gawin, sa bibig lang natin, kaya nga sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. So pwede pala natin, mga kapatid, sabihin na ako ay kay Kristo, ako ay sa Diyos, naglilingkod ako sa Diyos, kilala ko ang Diyos, sa bibig lang. Pero yung puso natin malayo. Bakit malayo? Kasi hindi nakikita sa buhay. Ang laging sinasabi, hindi ko naman pastor na kakalimutan ang Diyos, hindi ko man lagi naman nasa isip ko ang Diyos. Nasa isip mo, pero wala sa puso mo. Magkaiba kasi yun Hindi sapat na alam mong may Diyos, okay na yon. Hindi. Kailangan kung paanong nasa isip mo ang Diyos, dapat nasa puso mo rin. At hindi rin pwede na nasa isip mo ang Diyos, nasa puso mo ang Diyos, ay hindi lumalabas sa katawan mo, hindi nagmamanifest sa katawan. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Kung pwedeng nasa isip mo ang Diyos, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Bakit? Kasi alam mo may Diyos, pero hindi ka sumusunod. Malayo ang puso mo sa Diyos. Alam mo may Diyos, mga kapatid, pero namumuhay ka sa kalayawan, namumuhay ka sa kasalanan, mga kapatid. Lahat ng iro nandyan sa'yo. Hindi natin kahit pabalik-balik ka sa simbahan, kahit linggo-linggo ka, kahit 3 times a day ka papunta sa simbahan. Kapag hindi naman nababago ang buhay mo,
mga kapatid, wala ring saysay ang pagsimba mo. Hindi ko sinasabi na wag na tayong sumimba, pero mga kapatid, the point is, kung tayo ay magsisimba at maglilingkod sa Diyos, isa pamuhay na natin. Mga kapatid, amen? Ilagay na natin sa buhay natin. Gawin nating habit ang pagsunod. Kaya nga ang topic natin, a Christ-centered life, mga kapatid. Amen. Dahil ang tao, mga kapatid, karamihan sa mga tao, hindi sila nabubuhay para sa Diyos. Nabubuhay sila para sa sarili nila. Kaya nga, ang tao na nabubuhay para sa kanilang sarili, nagiging makasarili. Bakit? Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang panahon na dumalo sa church. Walang panahon, mga kapatid. Amen. Para sa gawaing pang-espiritual. Puro na lang pang-material. Kasi alam natin, automatic po yan, kapag ang pinagkakaabalahan mo at umuubos ng oras mo ay ang material na bagay, isa lang ang prioridad mo, ang sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin prioridad mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos, pero wala kang panahon sa Diyos. Kapag ang umuubos ng iyong lakas, ang umuubos ng iyong oras, ang umuubos ng iyong atensyon ay ang mga material ay para doon sa mga material na bagay, ibig sabihin wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo lang. Kasi bakit? Sino ba ang makikinabang? Alin ba ang makikinabang ng iyong mga ginagawa na mga material na bagay? Natural, katawan. Kaya kapag masyado kang focus sa mga material na bagay, wala ka ng panahon sa Diyos, matik yan. Katawan mo lang ang iniisip mo. Yung pansarili mo lang iniisip mo. Kaya nga ang sabi ng Mateo 6:33, hindi po nababago ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa material na bagay. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all these things, yun ay tumutukoy sa material na bagay na pangangailangan ng ating katawan. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagkatapatan sa Diyos, kasi hindi pwedeng sapat lang na lagi ka lang nasa church pero hindi ka naman tapat, mga kapatid. Lubos-lubusin na natin. Linggo-linggo ka rin lang naman sa church, lubusin na natin, magpakatapat na tayo para wala tayong pagsisihan bandang huli. Kawikaan 20, versikulo 7, pakinggan natin. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Listen to this, sa lahat po ng mga nanay at tatay ng tahanan. Ang inyong pagtatapat sa Diyos, hindi lang po kayo ang makikinabang niyan, pati po ang inyong mga anak at ang anak ng inyong mga anak ay magmamana ng inyong mga pagtatapat. Kaya sa mga nanay at tatay ngayon, huwag natin sabihin na masasayang o mababaliwala yung ating mga pagtatapat sa Diyos. Mga kapatid, kasi hindi lang ikaw ang makikinabang niyan, pati mga anak mo makikinabang ng inyong pagtatapat. Siguraduhin mo lang na tapat ka. Kasi pag ito ginawa natin, pagpapala ito para sa iyo at sa mga anak mo. Kabaliktaran, pag hindi natin ito ginawa, instead na pagpapala ang mamanahin natin o mamanahin ng mga anak natin, sumpa ang mamanahin nila. Dahil ang sabi ng Deuteronomy, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ipinahayag ko sa iyo ngayon ang pagpapala at sumpa, ang buhay at kamatayan, mamili ka. Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Kaya kapag ang pinili mo ay pagpapala, mga kapatid, pagpapala talaga ang bibigay sa iyo sa pamagitan ng iyong pagsunod at pagtatapat. Pag pinili mo ang pagsuway, sumpa ang aabutin at tatanggapin mo. Kaya sa mga nanay at tatay, sa mga tatay at nanay ngayon ng tahanan, huwag natin ipakita sa mga anak natin ang ating kapabayaan sa paglilingkod sa Diyos. Ipakita natin kung meron man tayong the best na maipapamana sa kanila maliban sa pag-aaral. Mga kapatid, walang iba kundi yung ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Ang pinaka-the best na maituturo natin sa kanila, na mamanahin nila
at dadalhin nila hanggang sa kanilang paglaki at hanggang sa sila'y magkasariling pamilya na. Walang iba kundi ipakita natin sa kanila ang ating katapatan sa pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Kaya sa mga tatay at nanay ngayon na pinapauna sa church ang mga anak tapos sila huli, mga kapatid, it's about time, amen, to reconsider this, mga kapatid. Realize, amen, praise God, sa bagay na ito, kailangan natin maging seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay tatay, manguna ka sa pagtatapat, mga kapatid. Kung ikaw ay nanay, manguna ka sa pagbibigay ng halimbawa sa mga anak, sa pagtatapat sa Diyos. Sa tatay at nanay, mga kapatid at mga kaibigan, amen, dapat tayo ang nangunguna. Hindi pwede na, mga anak, mauna na kayo sa church, susunod na lang ako. O, ang mga anak ligtas, ikaw iwan ka. Kaya kapatid at kaibigan, a piece of advice, amen, be faithful to God, amen, sa ating paglilingkod. Galatia 2:20, pakinggan natin ang sinasabi. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. I am crucified with Christ, sabi ni Apostol Pablo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Mga kapatid, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Mga kapatid, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Magagawa natin mamuhay, mga kapatid, ayon sa kalooban ni Kristo kapag yung buhay na ikinabubuhay natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi mo masusunod ang utos ni Kristo kung hindi ka mananampalataya sa salita ni Kristo. Mga kapatid, amen. Ang pananampalataya natin, ito po mga kapatid, amen, praise God, ang magtutulak sa atin para sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Amen. Kaya si Apostol Pablo, bagamat mayroon siyang sariling gustong gawin, pero mga kapatid, mas pinipili niya na gawin ang kalooban ni Kristo kasi si Kristo na nga ang sentro ng kanyang buhay. Sa bawat desisyon ni Apostol Pablo, sinisigurado niya na bago niya ito gawin, sinisigurado niya na ito ay kalooban ni Kristo. Kapag hindi kalooban ni Jesus, hindi niya yung gagawin. Mga kapatid, nawa ganun din tayo. Kapag alam natin na ang desisyon natin na gagawin ay hindi kalooban ni Jesus, lalo na kapag yan ay major decision, wag natin gawin kapag hindi yan kalooban ng Panginoon. Kasi pag hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid, ibig sabihin, sarili mong kalooban yan. At alam natin, kapag nagdesisyon ka sa sarili mong kalooban, John chapter 15, sabi ng Panginoon, mga kapatid, amen, praise God, mababasa natin yan mamaya, amen, praise God. Unahin muna natin ang Philippians chapter 2, verse 5. Pakinggan natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. So, para magkaroon tayo mga kapatid, amen, ng buhay na kung saan si Kristo ang sentro, kailangan i-adapt natin yung kaisipan ng Panginoon. Yung mindset ng Panginoon, mga kapatid, na laging nagpapakumbaba. Mga kapatid, hindi natin masusunod ang utos ni Kristo kung hindi tayo magpapakumbaba sa Kanya. Mga kapatid, kaya kailangan yung kaisipan ng Panginoong Hesus na laging nagpapakumbaba, i-adapt natin para magawa natin yung ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Mga kapatid, amen. Mateo 7:19, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Sa bunga
mangakikilala ninyo sila. Ang totoong naglilingkod kay Kristo, makikilala mo yan sa bunga, sa kanilang ginagawa, sa kanilang pananalita, sa kanilang mga kinikilos. Mga kapatid, amen. Kapag ang isang mananampalataya nagsasabi na siya kay Kristo tapos hindi naman nagbabago ang buhay, hindi yung totoo na siya ay na kay Kristo. Dahil ang totoong na kay Kristo, nakikita po yun sa bunga. Sabi ng Panginoon, bawat punong kahoy, mga kapatid, na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Mga kapatid, speaking of punong kahoy, ang Panginoong Hesus, siya ang tunay na puro ng ubas. Mga kapatid, makikita natin dito yung pagbibigay ng Panginoon ng illustration para lubos nating maunawaan kung ano bang klaseng pagkatao tayo kapag sinunod natin si Kristo. Dito po sa John chapter 15 verse 5, pakinggan natin ang sinasabi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kapag ang puno ay mangga, sigurado ang sanga mangga. Ganun din tayo. Kapag ang ating pinaglilingkuran ay si Kristo, sigurado si Kristo ang makikita sa buhay mo, sa buhay natin. Hindi man pwede na si Kristo ang puno ng pananampalataya mo, tapos hindi naman si Kristo na ikaw bilang sanga, kasi si Kristo ang puno. Tayo ay hinaling tulad sa isang sanga. Kapag ang puno ay si Kristo, dapat yung sanga, si Kristo rin ang nakikita. May mga tao kasi na ang lagi nilang bukang bibig, si Kristo ang puno namin, pero sila bilang sanga, hindi naman si Kristo ang nakikita. Mga kapatid, kaya nga hindi talaga natin madadaya ang Diyos. Kapag sinabi natin si Kristo ang ating kinasasaligan at sinasampalatayanan, mga kapatid, dapat si Kristo rin ang nakikita sa buhay natin. Mga kapatid, amen. Kapag sinasabi mong ikaw ay kay Kristo, dapat si Kristo ang nakikita sa buhay natin. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, salamat po sa paalalang ito na hindi lamang sa pamagitan ng salita ka namin mapaglilingkuran, hindi sa pamamagitan ng salita namin maipapakita ang aming totoong paglilingkod. Ang totoong paglilingkod, ang totoong sunod sa iyong salita ay nakikita ito sa resulta sa pamamagitan ng aming mga gawa, kilos at pananalita. Panginoong Hesus, samahan mo po kami, ang amin pong mga kababayan, radio listeners and FM viewers. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na gawin kang prioridad sa aming buhay. Gawin kang sentro ng aming buhay. Amen. Tulungan mo kami, increase our faith, at patuloy mo kaming tulungan na maging tapat na tagapaglingkod mo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pong mga radio listeners and FM viewers. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Hindi ko man po kayo may isa-isa ngayon, sabagat ang oras po natin ay lagpas na. Maraming salamat po muli. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Nawa mayroon tayong natutunan sa umagang ito. Kasama ko po sa sina Brother Raymar, Brad Angelo, Brad Aljon sa Bible Reader. Si Paring Box, maraming salamat po DJ Box sa inyo pong pag-assist sa technical side. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, thank you very much. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Ikaw